Noong unang panahon sa isang malayong baryo sa katimugang bahagi ng Pilipinas, may isang kakaibang nilalang na tinatawag na sigbin. Ayon sa alamat, ang sigbin ay may anyong tila aso pero naglalakad ng paurong at may malalaking tainga na parang pakpak ng paniki. Bukod dito, kilala ito sa kakayahan nitong maging di nakikita, kaya madalas itong tinatakutan ng mga tao sa baryo. Isang gabi, sa gitna ng isang madilim na buwan, si Lola Nena, isang matandang babae na kilala bilang manggagamot sa baryo, ay nagising sa kakaibang tunog mula sa labas ng kanyang kubo. Hindi ito normal na tunog ng mga hayop na naririnig niya tuwing gabi. Sa kanyang edad, sanay na siya sa mga iba't ibang nilalang na gumagala sa gabi, ngunit ang tunog na iyon ay kakaiba. Parang isang hayop na humihinga ng mabigat at gumagapang sa lupa. Dahan-dahan siyang bumangon at kumuha ng kanyang lampara. Lumabas siya ng kubo upang alamin kung ano ang pinagmumula ng ingay. Habang naglalakad siya papunta sa likod ng kubo, naramdaman niya ang malamig na hangin at ang bigat ng gabing tila may nagmamasid sa kanya. Pagdating sa dulo ng kanyang bakuran, nakita niya ang isang aninong mabilis na gumalaw. Ito ay mababa, malaki ang tainga at may mahabang buntot. Tumayo ang mga balahibo sa kanyang batok. Wala nang duda, sigbin iyon. Alam ni Lola Nena ang mga kwento tungkol sa sigbin. Ang mga matatanda ay nagbabala na ang nilalang na ito ay kumukuha ng kaluluwa ng mga tao upang gawing alay. Kapag natagpuan ang biktima, wala na itong buhay at walang bakas kung ano ang pumatay dito. Ngunit hindi natakot si Lola Nena. Alam niya na ang sigbin ay isang nilalang na naiintindihan ang takot at tapang. At sa kanyang edad, marami na siyang napagdaanan at napagtagumpayan. Sa halip na tumakbo o magtago, tinawag niya ang sigbin. Kung nandito ka para kumuha ng kaluluwa, bakit hindi mo subukan ang akin? Sabi ni Lola Nena nang may katatagan. Huminto ang sigbin sa kanyang paggalaw at tila nagulat sa tapang ng matanda. Lumapit ito ng dahan-dahan kay Lola Nena, ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, parang mga baga na nagliliyab. Nang halos isang dipa na lang ang pagitan nila, biglang nagsalita ang sigbin. "Bakit hindi ka natatakot sa akin?" Tanong ng nilalang, ang boses nito ay mababa at malamig, parang hangin sa gabi. Sumagot si Lola Nena, "Hindi ako natatakot sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Ikaw ay bahagi ng mundo tulad ng lahat ng bagay. Kung nandito ka para sa akin, handa na ako. Pero kung hindi, baka may dahilan kung bakit kita nakita." Napatingin ang sigbin kay Lola Nena nang may pagkamangha. "Hindi ka tulad ng iba," sabi nito. "Ang tapang mo ay hindi karaniwan." At sa isang iglap, naglaho ang sigbin, tila usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Lola Nena sa kanyang bakuran, tahimik na nakatingin sa madilim na kalangitan. Simula noon, hindi na muling nakita ng mga taga-baryo ang sigbin. Kumalat ang kwento tungkol sa tapang ni Lola Nena at naging bantog siya hindi lamang bilang manggagamot, kundi bilang isang babaeng hindi natakot sa nilalang na kumukuha ng kaluluwa. Ang baryo ay bumalik sa normal, ngunit palaging naroon ang alamat ng sigbin, isang paalala na minsan ang takot ay maaaring mapaglabanan ng tapang at pag-unawa.